Thank you po, Pastor. At magandang umaga po sa bawat isa. Iniisip ko tuloy, ba't ako excited? So, of course, we are all excited because we are worshiping together the Lord. So, ito po ang ating buhay at disenyo ng Panginoon sa bawat isa. At napakasarap no, na sa pasimula ng bawat linggo, ito po ay ginagawa natin ng sama-sama sa iisang lugar. So once again, allow me to read ang salita ng Panginoon na ating pong pag-aaralan sa umagang ito before we commit to the Lord in prayer ang atin pong pag-aaral. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8 and let me read verses 15 to 25. The word of the Lord says, "For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear. Instead, you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself testifies together with our spirit that we are God's children. And if children, also heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him." Verse 18, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. For the creation eagerly waits with anticipation for God's sons to be revealed. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in the hope that the creation itself will also be set free from the bondage to decay into the glorious freedom of God's children. For we know that the whole creation has been groaning together with labor pains until now. Not only that, but we ourselves who have the Spirit as the first fruits, we also groan within ourselves, eagerly waiting for adoption, the redemption of our bodies. Now in this hope we were saved, but hope that is seen is not hope, because who hopes for what he sees? Now if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with patience." Tayo po ay manalangin. Opo, Ama, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa aming kalayaan at isa na naman pong pribilehiyo na makapagsama-sama upang pag-aralan ng iyong buhay na salita. Salamat, Lord, sapagkat through your word, you speak to us. At ang dalangin namin, Lord, na hindi lamang po kami magiging tagapakinig sa umagang ito, tulungan niyo po kami na magkaroon ng pagpapakumbaba sa aming puso, masaliksik ang aming mga buhay, at tulungan niyo po kami na sumunod sa iyong kalooban. Patnubayan mo po ang iyong lingkod at ang iyong mga anak, at sa iyo po namin dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, marami po sa atin dito marahil ang mahilig manood or makinig ng mga balita. Tama po? Meron pa po ba sa atin dito nagbabasa ng dyaryo talaga? Yung papel na dyaryo? Or karamihan po ay parang mga online na lang po talaga nagbabasa ng news po, no? So from time to time, marami tayong mga narinig na masamang balita. Siguro halos araw-araw na lang, kung hindi linggo-linggo, mga masasamang balita sa ating gobyerno, mga bagay na nangyayari sa ating ekonomiya, even yung mga natural calamities. Sabi po nila na sa pagdating ng June, dahil daw po sobrang tag-init ay magiging malakas dahil sa habagat ang mga darating na bagyo. Andyan din ang mga problema patungkol sa human rights, mga abuses, at napakaraming mga masasamang balita na atin pong napapakinggan linggo-linggo na lamang. Sama pa po natin ang ating mga personal na buhay, okay, mga challenges na kinakaharap ng ating pong ministry dito po sa church at sa ating mga workplaces. So napakarami po niyan. But thank God because in advance, we have been informed by the Word of God na ang lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga evil things na atin pong nararanasan, na o-observe sa ating paligid, ay sinabi ng salita ng Panginoon na bunga ng pagpasok po ng kasalanan dito sa ibabaw ng mundo. Tama po? At the bottom line ng lahat ng mga nangyaring yon ay kasalanan po. Dahil sa mga bagay na ito, ano po yung tendency na mangyari sa atin? Marami po sa atin nawawalan ng pag-asa. Marahil ang ilan sa atin ngayong umaga, pumunta tayo dito sa church, no? Dala-dala natin yung mga burden sa ating puso. Marami po sa atin ang nadidemotivate. Ang ilan po sa atin siguro ay nauuwi sa depresyon at ang iba ay napaparalisa. Hindi natin alam kung ano po ang ating gagawin or paano natin haharapin ang mga pagsubok na ito. Now, fortunately,
Ang ilang mga tao ay nag-iisip ng mga kapamaraanan, paano po sila makaka-cope sa mga challenges na yan. Ang iba, hinahanap nila ito sa kanilang mga career. No? Siguro sila ay nanghihina, pero pag iniisip nila na, ay may trabaho naman ako, kaya kong harapin ang kinabukasan. So may mga ganong tao. Yung iba, iniisip nila yung kanilang mga business. Yung iba naman ay ang kanilang pag-aaral. Yan ang ginagamit nila na motivation. Yung iba naman po ay ang mga future potential leaders. Maraming mga bagay na pwedeng isipin yung tao para i-motivate niya yung kanyang sarili. But they still find these things insufficient. Tama po? Kahit anong gawin nating pag-push sa ating mga sarili, makikita natin na may hangganan ang lahat ng human effort para i-motivate po ang ating mga sarili. Now, the question for us this morning, how can we endure? Paano tayo makapagpapatuloy ng may buong lakas ng loob na harapin ang mga bagay na ito? If everyday ay pare-parehas na balita lamang po ang ating napapakinggan. Saan tayo kukuha ng sapat na lakas ng loob at pag-asa para makapagpatuloy ng may katatagan? So dito po papasok ang kahigitan, no? Talagang kahigitan ng inaalok ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya sa umagang ito ay tuklasin po natin ang mga katotohanan na sinasabi ng Biblia na naniniwala po ako makakatulong sa atin upang matibay at matapang nating harapin ang mga pagsubok na ito sa atin pong buhay. Especially sa atin na mga tagasunod ng atin pong Panginoong Hesukristo. Now, bago po ibinigay ni Paul yung challenge sa verse 25, yun yung pinaka-challenge niya po dyan, to endure and wait patiently, nilatag niya ngayon po yung ilang mahalagang katotohanan na napakasarap yakapin bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang mga bagay na ito ay tiyak na magiging matibay na sandigan po natin upang anuman ang mga bagay na maganap sa ating paligid, mananatili po tayong matatag at nakatayo. So ano po yung tatlong bagay na yon? Unang-una, ang katotohanan na, sabi sa verse 15, ano na daw po tayo? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, tayo pong lahat ay naging anak ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa verse 15, no, ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit, na ano daw po? That we are children of God. Tayo po ba ay anak na ng Panginoong Diyos? Amen. Now, ano po yung spirit of bondage na tinutukoy dito? Ang spirit of bondage ay tumutukoy po ito doon sa luma nating katatayuan, nung tayo po ay alipin pa ng kasalanan. So bakit mahalagang banggitin po ito ni Apostle Paul? Sapagkat bilang alipin po ng kasalanan, yung dati nating katatayuan, nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo, tayo daw po ay nababalot ng takot at kawalan ng katiyakan. Bakit? Dahil sa naghihintay sa atin na tiyak na kapahamakan dahil sa puot ng Diyos sa ating mga kasalanan. So yan yung ano po, no? Compare natin yung old status natin sa harapan ng Diyos. Tayo ay walang pag-asa, dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. At tayo po ay huhukuman ng Diyos at ng batas at wala tayong ligtas dahil hindi po natin kayang tupdin ang sinasabi ng batas sa pamamagitan din po ng ating mga sarili. So ngayon, pinaalala ni Paul yung kanilang lumang katatayuan at sinasabi ni Paul sa kanila na sila po ngayon ay malaya na. Sila ay binigyan ng Diyos ng kalayaan para hindi na po sila muling matakot, mabalisa, at mawalan ng pag-asa. At sinasabi ni Apostle Pablo sa kanila na ang lahat ng mga bagay nito, ang pagpapalaya na ito, ay sa pamamagitan lamang ng gawa, nino po? Hindi ng tao, kundi gawa lamang po ng banal na Espiritu mula nung kinilala nila ang ating Panginoong Hesukristo bilang manunubos. Now, sa kabilang banda, isa rin po sa ipinaalala ni Apostle Pablo na hindi na sila nasa spirit of bondage, ngayon sila daw po ay nasa spirit of adoption na. Yun daw po yung kanilang tinanggap. Nalala ko po, no, si Pastor Nantes, nag-preach po siya about the doctrine of adoption, kung hindi ako nagkakamali po. No? So sa madaling sabi, wala na daw po tayo sa posisyon ng pagiging isang alipin in its negative sense. So sa panahon po nila, no, uso yung mga alipin po, kung saan yung mga alipin po ay kumikilos ayon sa takot. So syempre, nakikita nila yung kanilang mga master, kailangan laging
kumilos sila ng tama, out of fear. Ganun po yung kanilang pakiramdam nung unang panahon. At kung meron mang pagkakataon na lalapit sila sa kanilang master, meron silang pag-aalinlangan. Okay? So, ganyan po yung posisyon ng mga alipin sa negatibong sense ng mga unang panahon na yon. Now, sinabi po dito sa Ephesians chapter 1, verse 5, ito daw pong pagpapalayang ito ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. Tayo daw po ay ginawa ng totoong anak ng Diyos. Hindi na tayo gaya ng isang alipin. So bilang totoong anak ng Panginoong Diyos, meron tayong totoong pribilehiyo nung nilagay po natin ang ating buong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mamaya ma-appreciate po natin itong mga privileges na ito. Ang pagiging anak ng Diyos natin na ito ay nagbibigay sa atin ngayon ng confidence, katiyakan o yung tinatawag nating lakas ng loob upang makalapit tayo sa Diyos Ama ng may kapanatagan, upang ihayag po natin anuman yung pinagdadaanan natin sa buhay. So nakita po natin yung contrast. No, sa negative sense ng pagiging alipin, wala silang lakas ng loob. Motivated by fear sila. Pero nung tayo po ay ginawang anak ng Diyos, binigyan tayo ng sapat na katiyakan na tuwing lalapit tayo sa ating Ama sa langit, makikinig siya sa bawat isa po sa atin. At sinabi po sa verse 16 ng ating talata, the Spirit itself will give us this kind and level of confidence or assurance that we are indeed children of God. Naranasan niyo po ba yon nung unang mananampalataya tayo? Naalala niyo pa po ba yung pagkakataon na hindi natin alam pa paano mag-pray? Tama po? Hanggang ngayon po ba? Mahirap po yun kung hanggang ngayon, no? Sana po nung mga unang panahon lang, wala pa tayo nung confidence na tinatawag. Kahit ako nung young people kami, nung bago pa lang po akong mananampalataya, ayoko matawag na ako yung maglilid sa prayer. Sino po sa atin yung ganon? No? So, hindi ako tawagin ni Pastor. Pag sinabing let's pray, yung na para hindi matawag, parang wala pa tayong confidence. Di po ba? Until such time na unti-unting nabibuild yung confidence na yon at tayo rin natututo na mag-pray. Noon, ang alam lang natin na prayer ay yung itinuro sa atin na pattern, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Yung nire-recite, no? Kami nung high school, elementary, laging nire-recite yon bago magsimula yung klase. Parang ganun lang yung alam natin. Until such time na natutunan natin sa ating mga sarili kung paano tumawag sa ating Ama. At yun ay sa pamamagitan ng banal na spirito na nagsasabi sa atin, nagpapatotoo sa atin inwardly na tayo daw po ay mga anak na ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito po natin ma-appreciate yung sarap ng pagiging anak ng atin pong Panginoong Diyos. At sa mga, siguro meron pong ilan-ilan pa sa atin, no, wala pa po masyado yung confidence na yon, huwag kang mag-alala. Ikaw ay anak ng Panginoong Diyos. For sure, kikilos ang banal na spirito sa buhay mo at dadating din sa punto na unti-unti bubuuin ng Panginoon yung lakas ng loob na yon. Matututunan mo rin na manalangin ng buong puso, hindi na base sa pattern, kundi kung ano yung laman ng puso mo, as you appreciate yung pagiging ama ng ating Panginoong Diyos sa langit, kusa mo na yung ihahayag sa Kanya ng may pagpapakumbaba ang lahat ng ating pong panalangin. Isang beses po, may napanood akong show ni Willie Revillame. Nakalimutan ko yung tawag doon sa show niya. Meron po doong in-interview na 19 years old na lalaki. At ayon sa kanyang patotoo, nung mga bata pa daw po sila ng kanilang mga kapatid, sila ay iniwan ng kanilang ama sa isang hotel sa sobrang hirap ng buhay. Tapos maiyak-iyak siya, no? Sinabi niya na nung mga panahon na yon, hindi niya alam ang kanyang gagawin, paano po sila magpapatuloy sa buhay. Kasi nga, no, at a very young age, I forgot kung anong age po siya. Siya pa yung panganay, so may ilan siyang mga kapatid, no? So hindi niya alam paano na po ang kanilang buhay. Pero thankfully, meron daw pong nag-adapt sa kanila at siya ay patapos na ng pag-aaral nung siya ay ini-interview. So doon sa istorya na yon ng kanya pong buhay, makikita natin yung kawalan ng pag-asa na naidudulot, no, kapag ka ikaw ay wala ng magulang. Sa isang banda, mapupuno ka ng takot, mapupuno ka ng pagkabalisa sa iyong buhay. Kung kaya nga po, dito natin ma-appreciate, dito papasok yung katotohanan na dapat po nating yakapin yung pagiging anak natin ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin po nito, anuman po yung hamon ng buhay mula ngayon, hindi na tayo nag-iisa. Kung noon, meron tayong dahilan para mabalisa,
Kasi wala na tayong mga wala na tayong mga magulang. Pero ngayong si Kristo ay tinanggap natin, naging ama natin ng Panginoong Diyos sa langit. At siya ang nangako na siya ang palaging tutulong at gagabay sa bawat isa po sa atin. Meron po ba sa atin ngayong umaga dito na hanggang ngayon nararamdaman mo ang pagiging mag-isa sa buhay? Bagaman tinanggap mo na si Kristo. So sana maalala mo ang doktrina na ito, ang pagiging anak natin ng Diyos. At maalala mo na sa buhay na ito, hindi ka lalaban na nag-iisa. Kasama mo palagi ang ating Panginoon at siya ang ating Ama na kakalinga, magbibigay ng ating mga pangailangan gaya ng kanyang pangako at tutugon sa ating mga panalangin. Beloved, you have to accept by faith itong truth na ito. Ang Panginoong Diyos ang siyang gagabay at mag-iingat sa bawat isa sa atin. It takes faith para po yakapin natin ang katotohanan na ito na tinuturo ng Biblia. At kung tatanungin ko po kayo ngayong umaga, mga kapatid, gaano po kalalim at katibay natin na niyayakap ang pagiging anak natin ng Diyos? Lumalabas lang po ba yung pagiging children of God natin kapag tayo ay nasa loob ng church? How about yung pang-araw-araw na nabuhay natin? Nakikita po ba ng mga tao yung kaibahan? There's something different with this person. Nakikita kaya nila na totoo sa ating pang-araw-araw na buhay yung pagiging anak po natin ng Diyos. Kasi it will show. We remember the power of the gospel in Romans 1:16 na sinasabi ni Apostle Paul. Di po ba? I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Yung word na power doon, ginamit po doon yung salitang parang dynamite. Talagang babaguhin ito yung buhay mo. At imposible na yung powerful gospel ay manatili lang na hindi nakikita. Imposible po mangyari yon. Kaya magtaka po tayo kung tinanggap na natin si Jesus, tapos parang walang nagbabago sa atin pong buhay. Baka hindi pa natin totoong natatanggap at nakikilala ang Panginoon. Kasi ang katotohanan sa Biblia, yung mga tao na mababasa po natin dito na nakilala ang Panginoong Hesus, nagkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Hindi man biglaan, pero unti-unti, makikita yon na meron pong pagbabago sapagkat anak na tayo ng atin pong Panginoong Diyos. Kung tayo po ay madalas na napupuno pa rin ng takot, kapag may mga suliranin sa buhay, baka kulang yung pagyakap po natin sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Hindi mo pa nararamdaman na ikaw ay anak na ng ating pong Panginoong Diyos. Kung kaya ngayong umaga, nawa ay kamtin po natin at yakapin natin ng buong puso ang katiyakan at pag-asa na anumang hamon ng buhay, nandyan po ang ating Diyos Ama sa langit na gagabay sa bawat isa sa atin. We can come to God with full confidence na pakikinggan po niya tayo. And we can tell Him every problems, every needs, every anxiety and fear. We remember the hymn, Tell It to Jesus. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Yun kasi yung relationship na gusto mangyari po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And even our sins. Minsan nahihiya tayong sabihin yun sa Panginoon. Pero ang katotohanan, bilang ating Ama sa langit, gustong-gusto ng Lord na sinasabi natin at inihihingi natin ng tawad. At sinasabi natin na, Panginoon, gusto ko pong magkaroon ng pagbabago sa aking buhay. Minsan po kasi, di po ba, yung mga problems ang daling sabihin kay Lord. Tama po? Lord, may kailangan ako na ganito, may pinagdadaanan ako na ganito. Pero yung sin, nahihirapan tayong banggitin sa Panginoon. Lord, I really struggle with this sin. Please help me overcome this. So part po yun ng pagiging anak natin ng Diyos. Sabihin natin yung ating mga kasalanan, yung confession, 1 John 1:9, at ang promise ng Lord, the moment you tell it to Jesus, even your sins, patatawarin niya tayo, lilinisin niya tayo, siya ay tapat na pakikinggan tayo, at siya yung tutulong sa atin na ma-overcome po ang mga kasalanan na yun. So napakasarap na meron po tayong Ama sa langit na kung saan ay nakikinig, who acts on our behalf. And all this is for His name's sake and for His glory. Patutunayan at patutunayan ng Panginoon na siya ang ating Ama sa langit. So beloved, nawa po ay wag na tayong mamuhay na as if nasa spirit of bondage pa rin tayo.
Di po ba? Kundi with all confidence, let us remember and let us embrace the truth from the Word of God that we are now children of God. And therefore, we should live with full confidence and hope in the midst of this sorrowful and burdensome world. So this is one good reason na binanggit po dito ni Paul for us to live with endurance. So pinanghihinaan ka na ba? Gusto mo na bang sumuko? Dahil parang sandamakmak na pagsubok ang pinagdadaanan natin sa buhay. Sabi ni Paul, balikan mo ang katotohanan na hindi ka na nag-iisa, sapagkat ikaw ay anak na ng ating Panginoong Diyos. Hindi na po tayo palaboy. Tayo po ay inaring ganap na ng ating Panginoong Diyos. Siya ay ating totoong Ama sa langit, and let us not live as orphans anymore. But with full confidence, let us draw near to our Father God in heaven. So beloved, before I go to our second point, ano po yung mga laman ng puso natin ngayon? Meron po ba sa atin dito may iba't ibang klase ng kabigatan? So the challenge for us, sana po ay uuwi tayo na i-unload natin sa Panginoon yung mga burdens na yun. Huwag mo siyang dalin mag-isa kasi hindi po natin ito kaya sa ating mga sarili. Pero salamat sapagkat merong Diyos na kayang umagapay, gumabay, at kayang tumulong. Nasa Kanyang lahat ng kapangyarihan para tayo po ay tulungan na maging matagumpay sa mga pinagdadaanan po natin sa ating buhay. So that's number 1. Number 2 na ipinaalala po ni Paul sa kanila is hindi lang tayo anak ng Panginoong Diyos. We are now joint heirs with Christ. Joint heirs. Tagapagmana. Sabi po dyan, if children, then heirs. Sa verse 17. Heirs of God and joint heirs with whom? With Christ. Sabi dyan, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So balikan lang po muna natin ng konti. Paano daw po tayo magiging anak ng Diyos? Sabi sa John 1:12, as many as receive Him, to them He gave the power to become children of God. Sa ibang translation, ibinigay daw po sa lahat ng mga kumilala kay Kristo ang power or karapatan na maging anak ng Diyos. So nung bata ako, akala ko automatic lahat ng tao po ay anak ng Diyos. Pero hindi po pala. Meron lamang binigyan ng karapatan, sabi doon sa John 1:12. At sino yun? Lahat ng mga kumilala sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. So kinakailangan po natin gawin yung desisyon na yon sa atin pong buhay, sa tulong ng Banal na Espiritu, upang tayo po ay maging totoong anak ng atin pong Panginoong Diyos. At para mas ma-appreciate natin, yung pagiging sons of God daw po natin, binigyang diin dito ni Paul yung katotohanan that we are not only sons of God, kundi tayo po ay joint heirs with Jesus. And this is such a big word, mga kapatid. Kung talagang mauunawaan natin ng husto yung sinasabi ditong pagiging joint heirs. Because we are now in Christ, so yan po yung pinakang ugat nung pagiging adopted po natin, no? Ang pagiging in Christ. So we therefore now have the privilege of relating to the Father as Jesus does. So di ba yun po yung masarap dun eh? Paano po ba nakikirelate si Jesus sa Diyos Ama? Naalala po natin nung siya ay nandito sa ibabaw ng mundo, andun yung closeness. Kaya nga gusto ng Panginoon, we draw near to Him. Kasi may enjoy na natin yung privilege. Hindi kagaya ng Old Testament, di po ba? Kinakailangan pa ng high priest, siya yung mamamagitan para lang yung offering nila ay ialay sa Diyos Ama. But pagdating sa New Testament, kung paano si Jesus, every time siya mananalangin, napaka-intimate, napaka-personal, the same privilege yung binigay po sa bawat isa sa atin. Andun yung closeness, andun yung confidence. We can trust na pakikinggan tayo ng atin pong Ama sa langit. At nandun din po yung certainty that God loves us and He will hear us every time we pray. Kasi anak na tayo ng Panginoong Diyos. Di po ba yung sabi doon, we can cry, Abba, Father. Paano po natin tinatawag yung ating mga ama? Ano pong tawag niyo sa inyong ama?
Meron pa po ba dito tumatawag pa ng ama? Ama. Tagalog na Tagalog. Or papa. Parang may hasyenda po pag ano, no, papa. O kaya ay daddy. Alala ko tuloy, no, sa aming magkakapatid. Eh, sa nanay naman po pala. Kami mga nanay, pagdating sa bunso namin kapatid, mama. So, si Joshua lang yung tumawag ng mama. Sa nanay naman po namin. Okay? So, ganyan ka-close yung sinasabi po dito na relationship na meron tayo bilang joint heirs with Christ. Kung ano yung closeness na meron si Jesus, we can experience that kind of closeness, that kind of relationship, that kind of intimacy with our Father in heaven. At hindi lang po yun. Sabi dito, bilang mga anak ng Diyos, meron daw po tayong inheritance. Meron tayong mamanahin. Now, dito sa ibabaw ng mundo, especially sa Pilipinas, ang inheritance natin, utang. Lalo na yung mga magiging anak ninyo, wala pa akong asawa. Yung mga may asawa na po, no? Hindi pa pinapanganak, ang inyong mga anak, may mana na po agad sila na utang na babayaran. So, ganyan po tayo dito, no? Sa Pilipinas. Pero salamat kasi, in Christ, meron po tayong inheritance. Now, tama po, di ba? Dito sa ibabaw ng mundo, by principle, in order for us to have inheritance, we have to be in the right family. So, kapag ka nandun ka sa tamang pamilya at kayang magbigay ng pamana, meron kang siguradong mamanahin. Kasi yung inheritance po, hindi po yan pinagsisikapan or pinagtatrabahuhan para makuha. Di ba? Wala naman pong gano'n. May naring na po ba tayong tatrabaho nga ako para meron akong manahin kay ganito? Wala pong gano'n. Ito po ay isang natural na pribilehiyo ng pagiging isang legal na anak at bahagi ng pamilya. So automatic po ito. Hindi kagaya ng prodigal son, di po ba? Bagaman legal son siya, pero siya pilit niyang kinuha yung kanyang mana in advance sa kanya pong ama. So in the same way, tayo po ay naging co-heirs with Christ. At sinasabi ng Biblia, pagdating ng panahon, tiyak na tayo po ay magmamana ng biyayang kaloob at ng pangako ng atin pong Panginoong Diyos. Now, bagaman totoo po na hindi natin ito kailangan pagsumikapan na matamo, hindi din po sinasabi ni Paul na dapat na lang tayong bastang makampante. Lalo kung hindi naman po nakikita sa atin yung ebidensya na tayo po ay tunay na kumilala na sa atin pong Panginoong Hesukristo. So kanina tinanong ko po kayo, tayo po ba'y anak ng Panginoong Diyos? Ang lakas po ng narinig kong tinig, no? Na amen. Ang tanong, nakikita po ba yung evidence sa buhay natin ng pagiging child of God, pagiging children of God? Meron pong binanggit dito na isang malinaw na evidence para makita natin that we are children of God. In verse 17, okay, 17b, karugtong po nung 17a, sabi po dyan, if so be that we, what? Suffer with Him, that we may be also glorified together. So ano pong point dito ni Apostle Paul? Malalaman po natin that we are joint heirs with Christ if we know how to endure things with Jesus. So kasama po natin si Kristo na nagtitiis, nag-i-endure. At paano po ba mangyayari na makakasuffer tayo with Christ? Naalala po natin, 1,000 years na yung nakalipas mula nang pinako si Jesus Christ. Paano tayo sasama sa kanyang pagdurusa doon sa cross of Calvary? Now, this is interesting kasi dito po sa mundo nating ginagalawan, eto, pansinin niyo po ito. Ang pagtitiis ay tila ba isang foreign idea. Tama po? Compared nung mga unang panahon, it is one characteristics ng mga Pilipino, yung pagiging resilient sa mga pagsubok sa buhay. The idea of being a martyr or enduring ay tila ba sa panahon natin ngayon, isa na lamang kahinaan. Nagtitiis ka dyan? Umalis ka dyan. Nagtitiis ka, hirap ka na pala. Ganun agad yung maririnig natin ng mga payo ng mga tao sa paligid. Kapag ka narinig nila, nahirapan na ako sa ganito kong gawain. Ba't ka pa nagtitiis? Huwag ka mag-endure. Ang dami kang options. Lumipat ka. Di po ba? The world teaches us to fight. The world teaches us to solve every problem. If not eliminate in life those who are causing us problems. Nagtitiis ka sa kanya, iwan mo. Tagal mo na palang nagtitiis eh. Huwag kang manatili dyan.
Ganyan tayo minomold ng mundo na atin pong ginagalawan. Kung kaya, nawawala na yung virtue of endurance. Alam mo, sa isang banda, na-realize ko pong totoo ito. Nag-work po ako sa Sumulong College. Tatlo kasi yun HR, Admin Assistant, Purchasing Officer. 3-in-1, parang kape yung naging trabaho ko doon. At totoo po, lagi ko nga itong binabanggit din kay Kuya Bert kasi ino-observe ko sila, yung mga medyo may edad na. Sabi ko, ba't parang kahit ang daming trabaho, ang tibay nila, bihira ka makakarinig ng reklamo na lalabas sa bibig po nila. Pero yung mga naha-hire po namin nung panahon na yon ng mga baguhang teacher, magkaroon na ng konting problem, alis. Resign. Hindi resilient. Meron pa nga, umiiyak Ako nga po, parang 3 araw pa lang, umiyak na ako sa trabaho. Sabi ko, ba't ba ako umalis ng church? Nahirapan tuloy ako ngayon sa trabaho ko. Diba? Nawawala yung endurance, yung pagtitiis na tinatawag po natin. Dahil sa paano tayo minomold ng mundo na ito. So, nung mga unang panahon, napaka-resilient ng workforce. Ngayon, konting sigaw lang, umiiyak na. Parang tinanggalan na ng karapatan na mabuhay. Kahit sa Senado, di ba? May masigawan lang. Di po ba? Naalala ko kung buhay siguro si Miriam Defensor, baka na high blood na lalo yun. Okay? So, pero dito mga kapatid, interesting. Kasi endurance with Christ is a clear virtue of the sons of God. Yung pagtitiis. Isang malinaw na katangian ng isang anak ng Diyos. At good news, pwede pa rin natin itong ma-apply. Hindi natin kinakailangang balikan yung panahon na pinako si Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Sa pang-araw-araw nating buhay, we can endure and we can suffer for Christ and with Christ. Sabi po ng ilang mga talata, Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us. At ini-encourage po tayo, sabi dito, let us run with perseverance the race marked out for us. Hindi sinabi ng Biblia na nahihirapan ka, umalis ka dyan. Ang sabi doon, let us run with perseverance. Kasi merong magbibigay sa atin ng lakas. Merong magsusustain nung lakas na kinakailangan natin para mapagtagumpayan natin anuman yung mga challenges ng buhay. Isaiah 40:31, those who hope in the Lord, pag nasa Panginoong Diyos ang iyong pag-asa, they will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So lahat ng yon, pag may pagtitiis, nilagay mo yung pag-asa mo sa Panginoong Diyos, makakatanggap ka ng sapat na kalakasan for us to soar our wings like eagle. Romans 5:3-4, sabi po dito, not only so, but we also glory in our sufferings. We see? We glory in our sufferings. Hindi natin inaalisan, tinatalikuran, meron pa ring glory sa gitna ng mga pagsubok. Because we know, sabi ng verse, that suffering produces perseverance. And perseverance, character. And character, hope. So we see, sa ilang mga talata na ito, binibigyang diin, binibigyang halaga ng salita ng Panginoong Diyos ang virtue ng endurance. Ang pagtitiis. At sana po patuloy ito na makita ng bawat isa sa atin. Sa buhay na ito, marami po tayong dapat na tiisin. Now, we're not saying na hindi na natin dapat gawin yung tama, pero ang sinasabi po natin dito, may pagkakataon na kinakailangan natin magtiis dahil merong minomold ang Panginoon sa atin pong mga character. So, para balanse po, no? Hindi naman ibig sabihin na sinabi natin, Pastor, hindi na ba ako dapat umalis sa aking trabaho? Don't misinterpret me. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Kundi, we have to find that at a certain point ng buhay natin, merong stage ng buhay natin na kinakailangan nating mag-endure. Like for example, for a very long time, bilang isang magulang po, no, siguro meron sa atin dito mga magulang or mag-asawa na nai-stress ka sa iyong anak ang habang panahon. Or nai-stress ka sa asawa mo mismo. Alright? So, and you keep enduring. Instead of choosing na ayoko na sa asawa ko na ito, aalis na ako, but you endure and you ask God for strength. So that's part of suffering for Christ and with Christ. At ginagawa ng Lord, dinidevelop niya sa atin
yung atin pong character. Kung tayo po ay nag-i-endure ng kapatid natin sa Panginoon, no, marahil may mga kapatid ka sa Panginoon na nakasakit sa'yo, and you still keep on serving God regardless na ikaw ay nasaktan. And yet, you humbly ask God for courage to keep on. And as much as possible, be reconciled as soon as possible. So yun po ay part pa rin ng suffering natin for Christ and with Christ. So sa family, maraming mga bagay tayong titiisin, especially sa relationship, magulang sa anak, anak sa anak, mga magkakapatid, lalo na pag may bahagi ng pamilya mo ang hindi pa kilala ang Panginoong Diyos, andun yung endurance na tinatawag. So loob ng church, no? Nandun din po yung endurance. Part yun ng pagiging Christian natin. Pagiging bahagi ng church. Kasi doon natin napapractice yung Christian love. Doon natin napapractice yung compassion, reconciliation, forgiveness. We see, ang dami. So hindi solusyon yung pag-alis. Ang solusyon, magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoong Diyos, we endure, we reconcile, mag-usap tayo. Kasi dinidevelop ng Lord yung character po natin sa pamamagitan ng relationship natin sa bawat isa. Kung may mga stresses tayo sa trabaho, sa ministry, sa mission work, kasi nakikita natin ang daming mga pagtutuligsa dahil sa atin pong pananampalataya. O di kaya naman in-stress tayo dahil kulang yung mga resources or walang suporta ng ibang mga tao, and yet you still joyfully share the gospel. So that's part of enduring for and with Christ. Asahan mo, if you endure, sufficient yung grace ng Panginoon na ibibigay niya sa'yo para ikaw ay makapagpatuloy. So we see mga kapatid, ang mga pagsubok po sa buhay ay hindi po pala tanda ng pagpaparusa ng Diyos. Although may mga pagkakataon na ginagamit na instrument ni Lord yon, especially if we are living in sin. Pwedeng gamitin ng Lord yung mga sufferings to discipline us, but not all the time. Okay? Pero if we know we are living a holy life, tapos may mga pagsubok po tayo, no? Bahagi po pala ito ng proseso ng paghubog ng ating endurance bilang mga anak ng Diyos at bilang mga tagapagmana ng atin pong Panginoong Diyos. Ito ay bahagi ng pagtitiis natin, kagaya at kasama ng atin pong Panginoong Hesukristo. So ganito po pala natin ito dapat makita, no? At mai-connect sa atin pong mga buhay. At may maganda pa pong sinabi dito si Paul sa verse 18. Sabi niya dyan, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." So in verse 18, gusto ni Paul na mag-compare tayo. At ano po yung ikukumpara daw natin? Ikumpara natin yung suffering sa mundong ito. Ano po yung pinakamabigat na suffering na naranasan mo sa buhay? Sakit po ba? Pananakit po ba ng iyong kapwa sa'yo, sa iyong damdamin? Matinding financial needs? Ano pa po? Wala tayong makain sa araw-araw? Wala tayong matirahan? May need ka sa school? Ano yung pinakamatinding suffering or need na naranasan mo sa buhay? Sabi ni Paul dito, sige, lagay mo siya dito. Ngayon, ikumpara daw natin siya saan? Sa kaluwalhatian na naghihintay. At ini-encourage tayo ni Paul na makita yung same conclusion na sinasabi niya na lahat ng mga sufferings dito sa ibabaw ng mundo, hindi siya worth na i-compare doon sa naghihintay na kaluwalhatian sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, kung kailan tayo po ay kanyang babaguhin. So ang point ni Paul, kung makita natin na oo nga no, kahit gaano kabigat, gaano kahirap, hindi siya worth na i-compare. Ang sinasabi ni Paul dito, huwag mo hayaan na paralisahin ka nitong paghihirap na meron ka. Huwag mo hayaang bitawan mo yung pananampalataya mo dahil lang sa nararanasan mong pagsubok sa buhay. Huwag mo hayaang i-dominate ka ng problema na ito. Kasi still, at the end of the day, kahit gaano yan kabigat, pansamantala lamang ang lahat ng mga bagay sa ibabaw ng mundo. At dadating yung panahon when the glory shall be revealed, no? Talagang masasabi natin na purihin ang Panginoong Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. So nawa, yung sinasabi ni Paul dito na pagkukumpara ay magdulot sa atin ng encouragement para magpatuloy. O nga no, mabigat yung pinagdadaanan namin pero tuloy lang.
Tuloy lang tayo. We will patiently wait sa promise ng Lord na pansamantala lang ito. Kahit tinatawag nating lifelong, compared to eternity, wala pa po sa tuldok yung buhay natin compared to eternity. Same with the sufferings. Minsan po kasi we are so preoccupied ng napakaraming mga problema sa buhay to the point na hindi na natin nakikita yung grandeur of heaven, yung grandeur, yung beauty ng eternal life na pinangako po sa atin ng Panginoong Diyos. Madali po itong pag-usapan, pero pag nandun na tayo sa sitwasyon, doon na yung panahon na nasusubok. Maaalala ba natin ang mga pangako ni Kristo? Mamomotivate ba tayo ng mga katotohanan na ito na tuwing Sunday, pinag-aaralan po natin? Sabi po ng ilang mga talata sa Biblia, Romans 8:17, if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ. Ayun yung text natin. Matthew 25:34, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you. So, ang tinutukoy nun, mga anak ng Panginoong Diyos. Matthew 5:5, blessed are the meek. Bakit daw po? For they shall inherit the earth. Revelation 21:7, the one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son. So ano po yung mga bagay na binanggit dito na mai-inherit natin? The kingdom of God. So believers will inherit the eternal kingdom prepared since the creation of the world. Dito wala tayong sariling bahay. Sino po sa atin dito yung nangungupahan? Pero ang sabi ni Kristo, I go to prepare a place for you. We have a mansion in heaven. So we have eternal life. We are granted an unending life free from the power of sin and death. So yung eternal life, nagsimula siya nung tinanggap natin si Kristo. Ito na yun. Tumatakbo na siya. Pero yung pagiging free from the power of sin and death, mangyayari po yun kapag ka nag-glorify na tayo. Yung glorification na tinatawag, pagdating ng atin pong Panginoong Hesukristo. So, we will also inherit the earth. Yun yung promise po dito, no? To those who are meek. And all things, mamanahin natin ang lahat ng bagay. Sapagkat si Kristo ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. If we are co-heirs with Christ, so we see, yun din po yung yaman na ipapamana ng Panginoon. Pero higit sa lahat, the Lord declares that He is our ultimate portion and eternal prize. Hindi yung material na bagay, kundi yung Diyos. Kung sino yung Diyos na ating sinasamba. He will be our God forever. At sabi sa 1 Peter 1:4, ano daw po yung character nitong inheritance na to? It is imperishable. It can never be destroyed or ruined. Yung mga inheritance dito sa ibabaw ng mundo, minsan nananakaw, di po ba, nadadaya. So it is undefiled. It is pure and unstained by sin. Wala nang bahid ng kasalanan. Unfading. It will never lose its glory, value, or beauty. Pag nakamana ka ng sasakyan, maganda yon. Pero, dadating yung panahon, mabubulok, kakalawangin, masisira. Pero yung inheritance natin in Christ, unfading. Kung paano siya binigay sa'yo, gaano siya ka-fresh, it will be forever fresh and beautiful. And it is reserved. It is safely kept in heaven, guarded by God's own power. So, ganyan po ang pinangako ng salita ng Panginoong Diyos na mamanahin po natin. So, marahil dito sa ibabaw ng mundo, wala po tayo. Pero tandaan po natin, anak tayo ng Panginoong Diyos. Yung mga bagay na meron yung mga tao na nakikita natin sa ating paligid, lahat ng yon mawawala pagdating ng panahon. Wala tayong madadala sa langit. Pero doon sa langit, bilang isang anak ng Panginoong Diyos, naroon ang lahat. Sapagkat naroon ang Diyos at siya ang nangako that we will inherit all these things. So, pangatlo po, na ginamit ni Paul to encourage the Christians to wait patiently and to endure yung mga sufferings na naranasan po nila is that there will be a coming manifestation of the sons of God. So ito na yun, the revealing of the sons of God, kung paano tayo ay matatransform.
magkakaroon po tayo ng glorified body. So, meron pong ginawa dito si Apostle Paul at tawag po natin dito ay personification. Kumbaga, yung kalikasan ay binigyan po niya ng katangiang pangtao. Sabi niya, ang kalikasan daw, even ang mundo daw na ito ay nananabik. Saan? Nananabik din po ang buong mundo, ang buong sansinukob sa pagkakabunyag ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Now, bakit sila nananabik? Kasi sinabi po dito sa talata, sa verses 21 to 22, na even yung creation ay nabahiran po ng kasalanan ng tao. So, napailalim sa sumpa dahil sa pagpasok po ng kasalanan ang mundo na ating ginagalawan. Kasalanan ang dahilan kung bakit may nabubulok. Tingin ka sa katabi mo. So nabubulok, no? May mga nasisira. May mga natural calamities. Nasisira yung ating ozone layer. Meron tayong climate change. Napakainit na po ng panahon natin ngayon. Yung mga hayop, nagkakaroon ng mga endangered species. May mga pandemic, tsunami, earthquake. Diba? At iba't iba pang mga natural calamities. At lahat yan, okay, ay dahil sa sumpa ng kasalanan. Malayong malayo. Nung nilikha ng Diyos ang buong mundo, no, sabi ng Lord, lahat ay good. Pero pagpasok ng kasalanan, doon na pumasok ang lahat ng mga evil things na ito. Pero, kapag ang anak daw po ng Diyos, no, the sons of God, ay finally na-redeem na. Hindi lamang spiritually. We are spiritually redeemed right now. Pero physically, merong redemption na naghihintay po sa atin. Yung sinasabi po sa verse 23. So yun nga po yung tawag natin ay glorification, no? Talagang matatransform na tayo. Kung ano yung klase ng body, glorified body na meron si Jesus, ganun din po tayo. In only a moment, in the twinkling of an eye, pagdating ni Jesus Christ, boom! Lahat tayo, no, na tumanggap kay Kristo, mawawala dito. At isasama niya sa kanyang kaharian sa langit. So, pag tinubos na po tayo, dadating din daw po yung panahon na tutubusin maging ang sansinukob. And allow me to read one passage na nagdi-describe ano yung mangyayari sa earth pagdating po ng panahon. Isaiah 11:6-9. Sabi po doon, no, the wolf, alam po natin yung wolf, di ba? Anong tunog ng wolf? Ang hirap, hindi ko alam yung tunog ng wolf. The wolf also shall dwell with the lamb. Pag nanonood tayo ng mga YouTube videos, anong ginagawa ng wolf sa lamb? Kinakain. Pero sabi, the wolf shall dwell with the lamb. The leopard shall lie down with the young goat. The calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them. The cow and the bear shall graze. Their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall play by the cobra's hole, and the weaned child shall put his hand in the viper's den. Then shall not hurt nor destroy, they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. And even in the book of Revelation, kapag binasa po natin, no, ang daming mga magagandang description, picture kung ano yung mangyayari pagdating ng hinaharap. Malayong malayo sa mundo na ginagalawan natin ngayon po, na punong-puno ng evil at ng kasalanan. So, in verse 24, lahat po ito na dinidescribe ni Paul ay pag-asa na meron tayo bilang mga anak ng atin pong Panginoong Diyos. So, ang mga bagay nito ay hindi pa man po natin nakikita sapagkat andito pa po tayo sa ibabaw ng mundo, no? Whenever we read the scripture, para lang po tayo sa ngayon namimintana. Tinitingnan natin yung mabuti na pangako ng atin pong Panginoong Diyos. Pero dadating yung panahon, ito pong lahat ng ito ay magkakaroon ng katuparan. Sabi po dito ni Paul, hindi nga natin itong mga bagay nito nakikita. Sapagkat hindi tayo aasa sa mga bagay na nakikita na ng ating mga mata. Kung nakikita na natin, ba't pa tayo aasa? Ngunit tayo daw po ay tunay na umaasa at nananampalataya na mga bagay na ito ay totoong mapangyayari ng Diyos. At kung totoo tayong umaasa at nananampalataya, ang sabi po sa verse 25 at 24, tayo daw ay maghintay ng buong pagtitiyaga. Beloved, honestly, sino sa atin talaga dito yung everyday, you are longing for the return of the Lord Jesus Christ?
Totoo po ba na hinihintay natin na one day, promise the Lord, babalik po siya para kunin tayo? Sana po, no? Lahat tayo, everyday, ito yung longing natin. Sana wag lang natin siya maging longing kapag may problema. Tapos kapag kayong buhay ay maayos, Lord, wag ka munang bumalik. Na-enjoy ko pa yung buhay. Pero pag may mga problema, Lord, bumalik ka na. So, hindi po dapat po ganun. Every day, we pray, Lord, please come back. Come take us. At sana habang hinihintay natin yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, makita talaga sa buhay natin that we are expectant. Mag-serve tayo ng buong husay. Mag-invest tayo. Invest na natin yung maisi nating buhay sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Huwag nating sayangin sa kasalanan. Huwag nating sayangin sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakapagbibigay ng luwalhati sa Panginoong Diyos. So beloved, itong mga katotohanan na ito, anong kinalaman nito sa problema na meron tayo ngayon? Meron po ba? Una, it helps us in understanding the nature of life's problem. So yung pinag-aralan natin ngayong umaga, it will help us understand that our problems are temporary para hayaan natin na paralisahin tayo nito. Di po ba? Kung hindi natin alam ang mga pangako ng Panginoong Diyos, iisipin natin na ang buhay ay punong-puno lang ng problema at hanggang dito lang yung buhay. Malulungkot talaga tayo. Kasi saan tayo kukuha ng pag-asa kung limited lang yung scope ng mind natin. Pero ngayong umaga, nakita natin sa salita ng Panginoong Diyos, is way beyond our understanding. There's something even more exciting na naghihintay sa atin. And so we will understand na itong weight ng ating problema ay temporary lamang. So we can move on. We can continue on with strength. Kasi pinakita sa atin ngayong umaga yung nature ng problema sa atin pong buhay. Pangalawa, we will have a greater motivation. Knowing the root cause of our problem and it's being temporal, it will help us find the better answer to our problem. Para tayo po ay mag-persevere sa atin pong buhay. So hindi rin natin hahanapin ang solusyon sa problema doon lamang sa mga pansamantala lamang din dito sa ibabaw ng mundo. Kundi hahanapin natin yung solusyon doon sa ating Panginoon na handang tumulong sa atin. Pangatlo, encouragement. We can be encouraged to endure and wait patiently, especially when things are uncertain, uncontrolled, or unwelcome. Knowing for sure that someday, all things will become perfect and sin-free. So, ang sarap po siguro, no? Yung mundo na walang kasalanan, or even us, yung capacity na mag-isip ng kasalanan. So, what kind of world is that? At yun po yung promise ng Lord sa atin. And pangapat, dependence. Knowing that we have this great promise from the Lord will help us to depend more on Him for strength and endurance every day. So sa Kanya tayo humingi. Pag nauubusan na po tayo, hanggat maaari nga, antimano, kay Lord tayo humingi. Huwag yung sa sarili lang po natin. Kasi for sure, mauubos at mauubos po tayo. So ngayong umaga, ano po yung tatlong bagay na ginamit ni Paul para i-encourage ang mananampalataya na magpatuloy sa mga hamon ng buhay at pagtutuligsa bilang isang Kristiyano? So yung katotohanan na tayo po ay anak ng Diyos. So bilang anak ng Diyos, makakaasa tayo yung ating Ama sa langit. Tayo nga po, di ba, yung mga magulang na nandito, pag kinanti yung anak mo, talagang ultimo lamok, durog na durog, di po ba? How much more our Heavenly Father? God will make a way sa mga problema at pinagdadaan natin sa buhay. At hindi lang tayo anak ng Diyos, we are joint heirs with Christ. May naghihintay sa atin na mana na pinangako ng Panginoong Diyos pagdating ng panahon. Hindi tayo kawawa. Okay? Meron tayong buhay na pag-asa at magandang kinabukasan sa piling ng ating Panginoong Diyos. And there will be a coming manifestations of the sons of God. Hindi lang tayo tinubos spiritually, even itong ating mga sinful vessels will be glorified someday at the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Sana po ang mga katotohanan na ito, no, ang mag-motivate sa atin para buong tapang nating harapin ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Let us pray. Lord, maraming salamat po muli sa mga katotohanan na ito na inihag mo po sa iyong buhay na salita. Napakasarap pong basahin at pag-aralan ng iyong buhay na salita sapagkat dito po namumulat ang aming isipan sa iyong mga pangako, sa iyong kabutihan sa aming pong buhay. Dito po na-expand yung aming pong mindset, especially when we are so preoccupied
ng mga bagay dito po sa mundo, ng mga anxieties and fears. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang mga katotohanan ito ang mag-motivate sa bawat isa po sa amin. Talagang aariin namin ganap na kami po ay iyong mga anak at mamumuhay po kami bilang iyong tunay na mga anak, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong buhay na salita. In Jesus' name we pray. Amen, amen.